Hi guys! Welcome to my vlog. So mag-unboxing tayo nitong binili ko siya sa Shopee. Galing nga pala akong practice sa aking Girl Scout. Ako yung kakanta guys. Ay! Yan guys. Wait lang guys. Hiramin ko lang yung stand kay mama. Mama, yung stand. Saan? Ito po yung stand namin. Dito ko itututok guys kasi mainit kanina guys. Mama, hindi na ako ata sasayaw. Ang sakto pa ako dito mama kanina oh. Parang mapipilay ako. Dito malun kami. Bigla akong gumanon oh. Ba't di ka sasayaw? Hindi sa stage pero dyan sa sa baba namin sumayaw ako. Imbis nung sa ulo ko na hindi ako natawag. Kanta ako eh. Mama, kanina kumanta ako 2 beses. Kasi inulit namin yung practice ng Girl Scout eh. Ang gulo daw kasi lumabas ng mga So yun guys. Ayun na guys, so real to guys ha, hindi to fake. At yung gunting namin. Uy guys, nakikita ko dito. Nakikita nyo? Ayan, unboxing it. So, ina-unbox ko siya ngayon, guys. Ang hirap i-unbox. Yan na, guys. Ayan. Hala, may tape pa pala siya, guys, oh. Gugupitin naman natin yung tape. Tape. Oh my God, guys. OMG. OMG, guys, ang ganda. May dalawa na siyang oh. Tali. Babayaran ko na lang yung utang ko kay mama guys kasi inutang ko tong pera na kulang ko. Kaya ayun. Lang guys. Ayaw niya magbukas ganon. Ito pala binubuksan dito guys eh. Guys, let's open it! Excited na ako, guys. Ayun, I'm so excited. Ay! Wow, yan na, guys. Nabubuksan ko na siya. Ito yung litrato niya, guys. Guys, hindi to sa pinsan ko man o kung kanino ha. Akin talaga to. Binili namin to ni mama. Ito ngayon kahapon ko pa hinihintay, guys. Ngayon lang siya umano. Ayaw. Ang ganda. Ayun. Guys, parehas po kami, guys. May ganito ako, guys. O, yung bilog. Pakita ko sa inyo, guys. Ganito, guys. O, may ganito ako. May scissors na siya. Meron na siyang ganito. Meron na siyang ganito. At may mga letters pa siya, guys. Guys, di ko alam kung saan to nanggaling. Guys, walang butas. Kaya tatapon ko to, guys, oh. Pakita ko sa inyo. Oh, diba, guys? Panoorin niyo kung paano gumawa ng bracelet. Let's go! Ay, mama, alam ko na. Mama, isang ganito siya, oh. 2 ganito, oh. Ang dami nila. Ang happy ko, guys. Guys, alam niyo ba, super happy ko kasi matagal ko na itong hinihintay. Gusto ko na itong bilhin. Ngayon, I do it for myself. Scissors! Guys, ganyan na ata kahaba yun sa kaklase ko.
Dalawa kasing gagawin kong ganito guys, sa kaklase ko. Kukuha muna tayo guys ng letter for my friend. Friend ko siya guys sa best friend. Kasi binibigyan niya ako lagi. So gagawa natin siya ng bracelet. Nagsabi ako sa kanya and anong gusto niyang pangalan. Sabi niya, sa Pay and Ashley Joy. Kasi dati pa kaya sila mag best friend. So, ay gagawin natin. Kasi best friend ko rin naman si Ashley Joy eh. So, let's go guys! Wait guys ha. Kukunin ko lang muna mga letter guys. So, yun na nga guys. Nakahanap na ako. So, let's go! Guys, ayan, dalawa na. Wait lang guys ha. Ma! I need a clip. Yung mga clip natin asaan? Yan. Yes lang pala. Blake. Ito. Yan. Nilagyan ko siya ng ganito guys kasi hindi ko siya matali. Nag-alis siya guys. Bigyan mo kay Sandy. Sa Amsa yeah. Ayun na guys, ang cute niya mga B. And Yay! Wait lang. Sa'yo, ang sabi, netong game. Game starts. Put one. No.
Guys, cut ko muna, tapusin ko muna. Ayun na guys, ayun pa yung natatapos ko. Joy. This is Joy coming your right and Riley smiles. Make some noise. Yeah. And that is in the house. It's anger coming out of. We gotta go out of in people. Fear, that's not else. Disgust. One. Two. Three. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Almost done. This is joy. Uno. Dos. Wait guys Tres. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Nakapabot na rin sa ating bulirat lang. Ha? Asan po? Okay po. Kita ko na po. Ito po mga
Naglagay ng Christmas lights. Ano yung sasakit? Sino? Sarado. Sino naglagay de? Ay, wala pa. Meron sa akin kay habang sinawag ba na nagahasang? Hoy, punta daw na school. Nagbibigay daw ng staff. Wala naman kami. Wala naman kami staff. Ayan na guys, tinatali ko na siya. Stop ng ano yun? Yung 25 kilo daw. Hoy! Hindi tayo uwi for today's video. Chingchi. Nasa kabuyaw pa lang. Ha? Baka yung nabahaan lang. Mama! Isang tali yung Baka yung nabahaan lang. Isang tali pa. Natan mo, makamutulog yung video nandun. Dito, si Bede. Guys, minatali ko yung iba kay mamay. Kukuha nga daw staff. Ha? Oo. Nako. Wait lang po, mamay. Ano pa? Ano nito? Ha? Sophia and Ashley. Guys, rate nyo 1 to 10. So, gagawa naman tayo ng sa akin. Mhm. 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 Mama, Ano to? Panglak. Isasakot mo lang siya dito. May tutulong. thank you po. Rodeo, Rio, Rio. Ay, hindi pa rin yan. Meron ba siyang ano, ibang gamit na nagbibigay? Ha? Hindi, sinaya. Gagawa naman. Lang sa loob wala siya eh. Bibigyan mo sa loob. Gawa tayo ng sa akin, guys. Ang liit, guys. Ang cute. Sakto lang siya, guys.
Kiklip natin siya dyan. Guys, kukuha na po ako dito. Neto. Ayan guys. Yeah. Hala, na-open ko na siya guys. Sorry guys. Ito na nga na ipapang-open ko. Masira ko rin. Guys, ang cute talaga nito. Bakit? Oy. Kakawa ako nito guys, oh. Kagawa ako nito guys, oh. Sana ba yun? Ganito guys, oh. Hindi nyo kita, so papakita ko na lang later. Ha ha ha! Mag-order na kayo dyan. Mag-comment na kayo dyan, B. 5 pesos lang, 10 pesos lang, B. Comment na kayo kung gusto nyo mabili. Subscribe na rin kayo sa channel, guys. Guys, hindi kasi ako marunong nito magsuot. Mama, wait lang guys ah. Guys, nagkakabit pa man dyan kasi mama. Dili po siya tapos. So, go to part 2 na lang guys. Joke lang. Guys, look at to. Doon tayo labas. Anong balita? May kaya sa isang barangay. Sabi ng customer ko kanina nasug daw yung babae tapos nangagat. Yung kinagat nasa ospital ngayon. Tapos ang babae naging aswang daw. At nasa mental. Nasa mental? Ba't naman ako nasa mental? Kasi akala nila baliw. Tao naman daw pero nangangagat. Yung aswang daw nagbabago ng anyo yun Ayun naman daw, hindi. Hindi kaya nayanggaw yun. Huli niya nung pinuntahan yung talabahan. Gabi na lang siya nung umuwi. Ibig sabihin, habang nasa talabahan tayo, nandun din siya. Sabi naman niya, makakarap na yung kamukha. Mga auntie ko! At hindi sa mental, di ba? Oo, albularyo nga dapat. Paano kung magiging aswang sa mental, di yari yung ibang tao doon? Ang tungkol sa babae
Leon na nasa mental. Agad-agad kinabukasan noon ay pinalitang may nasaktan na kapwa pasyente. Guys, tignan nyo, ang galing ko. Pasyente na kinagat niya. At ang babaeng yun ay kinulong sa isolated kwarto sa ospital. Tapos, Yun na guys, ginawa na ni Mama to, oh. abay lang, paano ba yan? Hala ka, nahimatay nga. Teka, tatawagin ko na si Ate Mara. Ito guys, oh. Siyang bumangon noon. Kukuha na ako ng gusto kong ilalagay. Wag naman yung pangalan guys kasi mahirap naman siya ikunin eh. Agad siya pinasikaso ni Ate Mara nang matawag na ito ni Arnel. Lahat ng trabahador sa loob ng bodega nagsilapit at panay tanong kung ano ang nangyari. Ano nangyari? Nalaman din ng amo namin ang nangyari. Kaya sinabi nito noong nang idaan sa hilot-hilot dahil baka may problema talaga at kailangan na ng ospital. Nagboluntaryo akong magdala sa kanya roon kasi ako ang may motor. Nagboluntaryo din si Arnel na aalalay kaya dinala namin sa ospital si Cristal. At pagdating roon, isang masamang balita ang sumalubong sa akin. Nay, anong ginagawa mo dito? Sino yung dinala mo? Inatake ang lolo mo, anak. Biglang nahirapan siyang huminga kaya ngayon nasa emergency room siya. Nandoon at pinagtutulungan ng mga doktor. Ano? Hindi ko alam kung handa na akong mawalan ng tatay. Kasi anak, parang ayaw ko pa. At paano mo naman nalaman na nandito ako? Hindi ko alam, Nay. Dinala ko si Crystal dito. Nang? Bigla na wala na mahalay sa Ganun ulit? Headbang. Si Lolo, sana maging okay pa siya, Nay. Sana nga, anak. Sana nga. Ay. Alam ko Dalawang- si Lolo at wala na siyang ibang pangarap kundi ang magpahinga. Pero tulad ni Nanay, parang hindi pa rin ako handa. Pero nang lumabas ang doktor mula sa emergency room, binalita agad nito sa amin na wala na talaga si Lolo. Yung edad ng lolo ko noon ay 86. Kaya talagang mahina na siya. Pareho kami ng nanay ko noon na napakagulugol ng iyak. Hindi ko akalain na bibiglain ako ng mga pangyayari sa araw na yon. Oh, ang unti ng pink mama dito, oh. Tol, No. nakikiramay ako. Talagang hindi na kinaya ng lolo mo. Doon si Nene, si Bella. Tol, panahon niya na talaga. Mahina na kasi talaga siya. Dapat una-una mong gawin Tsaka si Nene. mahirap na para sa amin na makita siyang nahihirapan. Paglalam mo sa kanya kasi lagi Masakit lang nang kasi. nilibigyan. Mamaya na mama, siya nagagawin na sa kanya. Umanaw. Sabay kami gagawa mama. Ako naman to ni Mamaya, Mama, di ba? gawa ulit ako nun sa akin. Umanaw nun. Mama, Siguro nga. mamaya siya gagawa kasi wala na school pa siya. Kaso kay Crystal. Walang Mi, yan. mi, mi. Mi, 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 may nimo. Sino kaya ang pipiliin ko sa kanilang? Naunahan ka na. Ang bakal mo kasi. Mi, 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 may ni. Sabi ko lang, di Mi, ba? mi, mi, mi. Mini. Mini, mini, may nimo. Sino kaya pipiliin ko sa kanilang lima? Eto ba o eto? O eh. Pero di ba naman ako sigurado dyan? Mini, 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 may nimo. Sino kaya pipiliin ko sa kanilang dalawa? Eto ba o eto? Sabi ng Diyos, oo. Ano po agad? Eh, Yung bakal na ginagawa ko kanina. Mama, meron siyang ganito, oh. Bilis mo lang mag-isip na para sa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kung pa kayo, eh malalaman ko rin yan. Eh nga pala, kamusta si Crystal? Eh, ayos naman daw siya, sabi na doktor. Mini, may nimo. Sino kaya pipiliin ko sa kanilang dalawa? Eto ba o eto? Sabi ng Diyos, o, Gusto mo sa bibig? twinkle, twinkle, little. Naman eh, Let's do this in. overpatit, di ba? Itong hard, guys. Ang kaso na eh. Naimatay ka mo. Eh, buntis pa.
Nanay naman. Ikaw ang tatay nun dyan. Tama ba ako, ate? Slime. Huwag ka matakot. Kapag hinampas ka, ako din ang hahampas sa pagkunan nito. O ano? Buntis ba ang nobya mo dyan? Anong nobya? Oo. Buntis yung nobya ko, Nay. May reklamo ka, Ardel. Nobya ko si Crystal, di ba? Sinamahan ko siya ng tingin. Ang hirap pala talaga kapag may tinatago ka. At mukhang makuha naman niya ang ibig kong sabihin. Kaya kumuha na lang siya. Bumalik si Andres sa trabaho at ako naman ay nagpaliwan na. At sinabi na sinakso ang katawan ni Lolo. Panahil ang tawag ng mga kapatid ko sa kanya. At minsan pa nga sa akin kapag hindi nasagot ni nanay ang tawag. Ako naman, naiwan na lang sa Gray! Gray naman, guys. Para kasing sa isang iglap, sinampal ako ng mga pangyayari. John? Nasaan ako? 1, 2, 1, 2, 1, Ano nangyari sa'yo? Teka, nasaan ba tayo? Busy ka na pala. O ano, kamusta yung pakaramdam mo? Tsaka, may gusto ko bang kainin sa labas? Bibili ako. Baka kasi nagugutom ka eh. 1, Nasa 2. ospital ba ako? Nahimatay ka kasi kanina. Dinala ka namin ni Arnel dito. Pero siya bumalik na. 1, 2. Ikaw ang nagpaiwan? Oo, sino pa nga ba? Pero teka nga. Baliw ka talaga. Wala akong ikabayad dito. Kaya mo na, sagot ko na to. Anong nangyari sa mata mo? Tsaka, may resulta na ba? Tsaka ba't ka umiiyak? Sinabi na ba sa'yo ng doktor? Nabuntis ka. Pansin ko agad ang pamumula ng pisngi niya. Pansin ko ang biglang lungkot niya at mukhang kinabahan pa siya. Mama, look at my maid. Baka umatras ako. Makyut ba? Samantalang ako naman, Nakyut na. gusto kong marinig mula sa kanya kung akin ba yun o hindi. Dahil hindi ako sigurado. Jari Paban. Ang manghusga. Di parang necklace. Ayoko siyang husgahan dahil Necklace. sa alala ko. Necklace. Ilang ako ang naging lalaki sa buhay niya sa Necklace. maikling agawat ng panahon. Kasi hindi na ako ninatnan. Pero ayos lang ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yep! Kaya mo yan? Tsaka kanino ba yan? Ano bang klaseng tanong yan? Pasensya na sa tanong ko 1, 2, Ano kasi? 3. Hindi, Yep! ayos lang yun. Bakit? Ako lang ba? Iniisip mo bang may Ano iba? ko na yung favoritas? Ayoko sana magmukhang tarantado yung tanong ko. Pero bahala na. Hindi naman siguro ang malilinawan kung di ko tayo tatanong, di ba? Ano kasi? Totoo ba yung sinabi ng kapatid mo? Ano sinabi niya? Tinanong niya kasi ako kung bakit Nako. boyfriend mo daw ako nung Ha? araw na yun. Wow! Ang ganda! Mamaya mo nabuksan, di paggabi. Ako'y nasa bahay niyo kundi pati... Malilobot agad yan. Nakaraan pa. Iba rin yung mga pumupunta daw. Ibig sabihin sa loob na isang buwan, iba-ibang lalaki napunta sa bahay niyo. Crystal, Memang sabihin niya mo sa akin kung ako medyo hindi po maganda yung neka. tanong ko, Baka kasi Sa napasyon na. pala ni Chara Chambaru. Mga kapatid ko lang yun. Memang niya ako emosi. Kanina ka pa dyan? Wala naman kasi ako See you. boyfriend Mama, eh. baka madali mo yung bracelet ko, ah. Pero hindi nga Sa naman ang picture. tuloy ko sa kanila. At hindi ng lalaki Chambaru. dinadala ko sa bahay, no? Mga barkada ko rin babae. Pero hindi ibig sabihin nun, natutulog ako katabi nila. Hindi ako nakaimik. Mas lalo akong nalito kung maniniwala ba ako o hindi. Naipit ako sa dalawang desisyon na maniwala na akin ang dinadala niya o hindi. Baka kasi hindi ko panindigan. Napakanatural lang kasi ng sagot niya yung mga ka-fling niya. Kaya hindi ko rin maiwasang magduda. Pero sa bagay, sinabi niya akin. Hirap lang talaga akong maniwala at alam kong napansin niya rin yun. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Naiintindihan naman kita. Hindi naman sa ayaw. Basta't
mamali ko yan. Basta sa akin, Crystal. Huwag lang yung hindi sa akin. Hihintayin pa ba nating lumabas? Nandito lang ako. Hindi lang ako makapag-desisyon ngayon. Ayos lang ba yun? Dadamayan ko muna si nanay kay Lolo. Alam niya rin buntis ka. Nandito kasi siya tsaka si Lolo. Wala na. Anong wala na? Kapamatay lang niya. Ha? Ayos ka lang ba? Kaya pala namumugto yung mga mata mo eh. Namatay pala yung lolo mo. Nasa na siya ngayon? Nasa morgue na. Nang maging okay na siya, bumalik kami sa trabaho. Pero hindi siya pinagtrabaho ng boss namin. At ako naman, nagpaalam na pumunta ng morgue dahil namatay ang lolo ko. Maunawang inang amo namin kaya pumayag. Hindi naman kasi yung tulad ng ibang amo na pag-business, business lang. Kaya nga karamihan sa mga trabahante niya ay may mga pamilya. Kasi gusto niyang makatulong habang kumikita. Kamusta na si Crystal? Nasa ospital pa ba siya? Pinatid ko na po sa kanila, Nay, para makapagpahinga. Mabuti naman. Naalala mo ba ang sabi ng lolo mo tungkol sa magiging panganay mo? Napatingin ako kay nanay. Bigla ko rin naalala yon. At kinabahan naman ako. Malayo kasi ang bahay ni Crystal sa amin. At kapag may mangyaring masama sa kanya, ang hirap niyang puntahan. Mas lalong sumakit ang ulo ko noon. Para akong nape-pressure magdesisyon. Kaya nung panahon yun, sa tuwing nag-iisa ako, naiiyak ako sa bigat ng problema. Hindi ko alam kung problema ba talaga ang mabigat o ako ang nagpapabigat sa problema. Dahil maniniwala lang naman na akin ang bata ang kailangan kong gawin. Aba, komplimado ka lagi, Tol, ah. Nakauwi na ba yung lolo mo? Nasa bahay na. Parang hindi naman kayo sweet ni Crystal, ah. Hindi pa sa'yo yun? Dahil nagtanong siya, kinuwento ko naman sa kanya ang dahilan ko. Pati siya ay napakamot ng ulo at nalito na rin. Pati na rin ang problema tungkol sa aswang dahil banta rin yun. Kaya tuloy ang problema ko ay naging problema na niya. Paawala ko magsalita ng letter S. Grabe S. naman kasi. Bakit kasi ang dami ng Ayan. feedback? Sa kanya palang galing, ah. Bawal ako guys magsalita ng letter S. Muna ako ngayon. Guy. Wala, Tol. Parang sabihin nyo guys. Guy, alam niyo ba ano, tawag dito, yung kaklahe ko, kaklahe. Yung basta di ko masabi yung ano ko, kamag-aral. Wala akong sinabing S, kamag-aral lang sinasabi ko. Ay, talo na ako. Naiintindihan ka niya. At baka alam niya sa sarili niyang mali siya. Inaabi ko, tandang sa tarararara. Anang tatay, tananadata, Dumating sa akin eh. ananda, Tsaka ang kwenta rin na kahit sinasabi niyang ikaw lang, pero may iba mo pala talaga. Kasi may ananda. bayarin ka nun eh. Pinapaako sa iba yung anak ng iba. Ganun kaya siya. Parang hindi naman bagay sa kanya yun. Oo nga. Parang tinutinyo niya kasi tignan tapos aminado sa kalokohan niya. Sana all talaga may kaplik. Ay, nako. Diyak ka na na. Ang hirap naman ang problema mo. Nung gabi naman, nagsimula na ang lamay ni Lolo. Marami namang taga-amin ang nakikipuyat at sumusugal. Umuwi noon ang kapatid kong isa na babae. Mas matanda siya sa akin at may asawa na. Dala niya ang maliit nilang anak na 1 taong kulang naman. Yun naman ang nagpatanggal ng pagod ko pagdating. Ibigay mo muna sa ate mo yung pamangkin mo, anak. Tumutunog ka na cellphone mo sa kwarto mo. May tumatawag na eh. Puntahan mo na lang doon. O sige ho. Andy, doon ka muna kay mama ha. May tawag raw si Uncle.
Dali-dali akong pumasok sa kwarto ko para tingnan ng tawag. Pagbukas ko ng phone ko, nakita kong maraming missed call si Crystal sa akin. Kaya tinawagan ko siya pabalik, pero nagre-ring lang ito. Ilang beses ko pang ginawa yun. At pagsagot niya, wala siyang sinasabi, pero nagsisisigaw siya na parang takot. Ano nangyari dyan? Crystal! Uy! Magsalita ka! Ano kasi dyan? Sorry, pero nandito ko sa eskwelahan ng elementarya. Hindi ko makalabas. Ano? Malulubat na kasi yung phone ko eh. Hindi ko makalabas dito dyan. Sobrang dilim. Ano? Sandali lang! Pupunta ako! Halos liparin ko na lang mula sa kwarto ko palabas kung paano ako tumakbo. Hinablot ko lang noon ang susi sa ilalim ng drawer. Hinabol ako ni nanay na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pero hindi ko na siya nasagot dahil pinaharurot ko na ang sasakyan. Pero ramdam ko may nakasunod sa akin at ang asawa nga ng ate ko yon. Bago ang eskwelahan, dadaan ako sa tulay. Nakasunod noon si Kuya Dan na asawa ng ate ko at panay ang kusina niya. Pagdaan namin sa tulay, wala naman ako makita. First, Pero bigla siyang napalingon ng direksyon at dinig na dinig ko ang nababasag na tunog ng motor niya. second. Agad akong bumalik noon sa gitna ng tulay at huminto. Let's do this! Diyos ko! Kuya! Nasaan ka? Kuya! Pero yung motor niya nandito. Pero siya... Diyos ko! Nakulabas sa tubig! Kuya! Yun ang sitwasyon na talagang pinakamahirap para sa akin. Alam ko ang kababalaghan sa tulay, pero sa pagkakataon yun, mamimili ako. Umiiyak ako noon tulad ng matinding emosyon sa pagpili. Mag-ina ko o ang bayaw ko. Kung bayaw ko, tatalon ako sa tubig para iligtas siya. Pero ang mag-ina ko ay nasa panganib. Ibig sabihin, kailangan kong magsakripisyo ng isa sa kanila. Bakit ka ba kasi yung babol? Nakakainis ka naman, kuya eh. Babalikan kita mamaya dyan, kuya. Diyos ko, tulungan niyo naman ako. Unahin ko lang si Crystal. Bahala na. Bumalik ako sa motor ko at pinaharurot ulit ito. Pinuntahan ko ang eskwelahan na nasa barangay nila at doon hinanap si Crystal. Tawag ako ng tawag noon at nung una ay walang sumagot. Sa huli, na ang pagsigaw niya ng tulong. John! John, tulong! Nandito ako! Pakinggan mo ako! Sandali! Naririnig kita! Nasaan ka, Crystal? Pakinggan mo yung boses ko! John! Nandito ako! Nandito! Ha? Kinakalabog niya kung nasaan man siya. Hanggang sa naririnig ko ang boses niya mula sa isang silid. At doon ako pumunta gamit din ang ilaw ng cellphone ko. Iyak siya ng iyak noon. Hi, Pakla. Hinahamon kita ng Naghanap ako harap-harapan. ng bato at pinukpok Nagkatulad ang nito. kandado hanggang sa nasira ito. Eh, sarap. B. Diyos ko, salamat, Lasa. John. Akala ko Chocolate. tapusin ko na. Bakit ka ba kasi nandito? Maganda ang aking damit. Ako sa bahay, tapos D. Aamuyin mo O siya, yung halika. aking damit. Sumama ka sa akin. Blah, blah, Bayaw ko na blah. sa tuloy pa. Sumunod siya sa akin. Socks. Tapos nadisgrasya siya. ano? Brace. What is this? Manawagan si ate. What is this? Diyos ko, What is this? sana buhay pa si kuya. Wood. Brace wood. Kasi nataranta na ako. Brace. What is this? Saan ba yun? Brace set. Set. Brace set. No, no, no. Yes, yes, yes. Pinagkagala mo ako. No, 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 Wala no, naman ang tulong no. dito sa may tulay. Nadisgrasya si kuya. Nahulog sa piso sa tubig. Hindi ko naagapan kasi inuna ko iligtas si Crystal. Ano? Mamaya na ako papaliwanan na eh. Pabalik na ako sa tulay. Bilisan niyo. Kailangan namin ng tulong.
Hindi na nagtanong pa si nanay doon at agad na nagsisigaw ng tulong sa kabilang linya. Inapura dito si ate at ako naman ay pinatay ang tawag at saka binuhos ang pag-iyak. Pinukpok pa ang ulo ko dahil pakiramdam ko sobrang kulang ako para iligtas ang lahat. Carla, sana makaahon pa si Kuya doon. Sumunod pa kasi. Nakakainis. Ba't kasi sumunod yun eh? Oo, sige, tara na. Lumabas kami ng eskwelahan at mabilis na namin pinatakbo ang motor pabalik sa tulay. Mas nauna kaming dumating roon at ang motor ay wala ng side mirror. Nasagte ng ilang parte nito. Hinanap namin si Kuya sa ibaba banda. Pero wala Hoy, ng side bakla! mirror. Hamon kita! Harap-harapan nakatulad nito. Pag hinila ni Blake, matatanggal yan. Din si nanay at ate, pero hindi na ang bata. Nanat na nila akong nilalako ng emosyon. Hoy, lalaki! Nahamon kita ng suntok-suntukan. Tara, eto gagawin ko. Ang sakit-sakit sa likod. Di, iiyak ka. Man! Like pa yan. Gaya siya. Oh! Kasi sabi ng ate mo, sundan ka niya. Nag-aalala rin siya sa'yo. Bigla ka kasi umalis eh. Pag sa maliliit na bahay, hindi siya. Sumunod siya na eskwelahan. Sino yan? Oh, oh! Ano ba naman sinabi ni Lolo? Me and my classmate. Gagawin ko kay Kuya Dan. Sound man lang mo. Baka nakita niya yung nakita natin noon. Kuro, bili nga din ng Tapos, lugar eh. napaiba yung direksyon ng motor niya. 100 lang Kaya yan. sumalpok siya dito sa gilid. Diyos ko naman eh, buti Hoy, pa si Crystal. bakla! Nahamon kita. Harap-harapan nakatulad nito. Kasalanan ko. Eh, Hindi anak. Hindi mo kasalanan dahil hindi pa kalapit. chocolate. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Ang mabuti pa Hoy, dyan, na kayo sa bahay. bakla! Dahil dito Inaamon pa kita. magtatagal pa si Crystal dito. Harapan nakatulad nito. Carla, Crystal. Teka lang. Aid, ang tadab-dab-dab-dab, adib-dada-dada. Baka may ginagawa sa iyo, hayop na yan. Halika, nasa akin yung mutya. Huwag tumigil sa akin, hindi ka niya masasaktan. Inuwi ko na lang siya sa bahay at pagdating namin noon. Hindi, sa inasabay mo niya. Inusisa naman ako ng mga kamag-anak namin doon. Ay, la, amo, inan, anak-anak, man, agunan, no. Anak, mi, na. Kaya pagkatapos niya kumain, Kasi nagbabalik siya. higa sa higaan ng pagod niya. Pinantayan ko lang siya roon. Siguro sa pwesto mga ano to, 30. Kapag may nangyari, sumasabayaw ko. Tara. Pakiramdam ko Ay, kasalanan ko talaga. Bakit naman kasalanan mo? Ako yung sinundan niya, no? Pero hindi ko siya masisisi kung bakit siya sumunod. Umalis na lang kasi ako ng basta dahil iniisip ko ikaw. Bakit nga ba dyan? Di ba nagdadalawang isip ka tungkol sa bata? Alam ko namang hindi ka magsisinungaling sa akin. Ay, Tsaka pinagtuwa ko na akin talaga yan. Alam kong ako lang. Kasi sakto sa buwan eh. Isang buwan na yung nakalipas. Tapos isang buwan na buntis ka na rin. Patay ka sa akin, bubugugin kita. Alam mo yung sinasabi ni Lolo eh. Alam ko akin talaga yan. Salamat dyan ha. Akala ko, Bigay, kumain ng putik. ako ng batang to. Pasensya ka na kung nagdadalawang isip ako ng una. Parang gago ko, no? Naiintindihan naman kita eh. Ay, na ba? May kasalanan na rin ako. Ayan. Hindi kasi ako Yan ka mapakali. lang. Pero simula naman ng gabing yun, at mula rin ang sabihin sa akin ni Arnel yung tungkol sa'yo, tumigil na ako sa mga kalokohan ko. Nakakahiya kasi Sabi! kung matinong tao yung magkakagusto sa malokong babae na naman. Anong tigbal hinalego? Tinong pala yung tawag sa nabubuntis Eh! sa Nobia. Pero simula ngayon, dito ka na sa Super amin. ice cream yummy. B, super ice cream good. C, super Tapos ice nagising cream ka na sa loob ng A. eskwelahan na yun. Sa palagay ko, mas mapoprotektahan kita kapag dito ka. Kahit
Ayos lang pa sa nanay mo? Eh, bakit naman? Apo niya naman yung laman ng tiyan mo, ah. Eh, kamusta na pala? Umiiyak Mama! ka ba? Nagbablog ako. Hindi na. Baka dahil sa Bakit? mutyong pamana ng Nararamdaman ko pa. Hindi po. Nakikita yung ano mo. Yung dress. Sorry. Eh! Odolab-dolab. Tapos biglang Sinabi ganito, nila no? tagpuan ng katawan ni Kuya Dan. Inusisa ako ng inusisa ng hindi ko. Kwinisip pa ako kung bakit ko iniwan ang asawa niya. Ang gulo namin sa Bracelet! kami ng ate ko. Pero hindi ako nagsisisi sa desisyon. Inuna ko si Crystal. Uy, kami may tubig. May Si basil. Crystal ang mawawala. Ano yun? Kasalanan ko lahat? Sa akin sinisisi yung lahat? Eh ako ba'y nag-utos sa sundan ako? Umalis ako na hindi humingi ng tulong ko. Kasi hindi ko naman kailangan ng tulong eh. Naiintindihan ko naman sana kayo kung bakit pa naman kasi inutusan niyo si Kuya sa kulot eh. Pero wala sanang sisihan, di ba? Dahil tayo may mali dito. Nawawala sa akin Isa lang yung biktima pero naging dalawa pa. Tsaka kung di ako sisihin na parang hindi importante si Crystal dito. Real talk lang ate ha. Yung asawa mo, bayan ko lang yun. Hindi natin ni Crystal. Alam ko yun. Sa tingin mo, sino mas matibag sa akin? Chad, tama na yan. Sobra na yan. Eh, sobrang na din siya eh. Ayaw makarinig ng masakit na salita pero siya bato ng bato. Naririnig pala isa dito. Sinisisi niya na tayo sa sarili niya kasi pakiramdam niya siya ay nagsimula ng gulo. Alam ka namang hindi niya ako tatawagan, di ba? Alam ka namang hintayin niya na lang yung kamatayan niya doon. Hindi pwede naman ganun, syempre. O, hindi sorry. O, Para kung sa'yo hindi ko yan kayo. eh. Hindi congrats. Sana maging masaya ka habang humihinga ka. Ano ba, Janice? Tama na. Wala dito ang asawa ko, Nay. Nandun pa. At alam mo yung masakit, Nay? Yung natatakot ka na baka kinabukasan, matagpuan na lang siyang patay na. Ano na yung anak namin? O sige, ano gusto mong gawin ko ate? Sige, sabihin mo sa akin. Ano gagawin ko? Makonsensya ka. Manis. Aminin mo na kasalanan mo. Ah, Magsisi ka. manis. Kasi ikaw talaga. Blake! Kanina ko Ang parang dami yan. natin doon tapos ko. Pwede lang sana iwalay ko yung kaluluwa ko. Tapos May parehas ilaw, ko sa may pera. Pilipinas. Wala ako Yun dito eh. sa Pasko. Wala akong Pasko dito. Pumili. Hindi ito naman ako sa Dito Pasko. tayo dito. Kung hindi mo maintindihan, bahala ka sa buhay mo. Paano ka kung pumasok sa kwarto at pabalikot kung sinara ito? Ayan, may din sa mga tao. May libag na sa leg. Iyak na. May ginangkang na ng kamote. Umiyak na lang din nang makalis si nanay. Mabuti na lang nandyan pa ang ibang kamag-anak Wala namin ko para ngayon. namayan ng Wala bawat akong isa sa trabaho. amin. Magsitigil muna mga Tapos bata. kinabukasan, hindi kami pumasok sa trabaho. Maaga pa akong sumama sa mga rescuer para mahanap si Kuya Dan. At ayun nga, sa huli ay natagpuan rin siya. Lumaman ako kaya. Pero wala nang buhay. Ikaw na ang ganyan mo. Kahit makipagdebate ako sa ate ko nung gabing yon, labis naman na pagsisisi ang inabot ko nang makita ko ang bayo kong patay na at makita ang ate kong labis na nasasaktan. Biglang dalawa ang patay sa Mama, ikaw nga magtali na to. Si Lolo at ang bayo ko. Ilang araw pa lang, bukas na ang Pandi, timbang mo dyan ha. nulog na Blake! Ay, naku, Ninang. Mababawasan talaga yung timbang mo kung araw-araw ko sinisisi. Hindi kami alis ni ate. Ilang beses ko na siyang sinusuyo. Galit talaga siya. Alarm daw. Alam mo kasi, isang bagay ang hindi naintindihan ng lolo mo tungkol sa Nasaan kanya. yung ano, Habang nasa iyo yung yan, clip? hindi ka tatantanan ng mga bata. Hindi mo ba napapansin? Kinuha mo kanina yung clip, Ibig oh. sabihin, Ninang, kung bakit nangyayari sa'yo. Alam mo, walang yan, pero hindi mo masyadong ginagamit. Alam ng asa na nasa iyo ang mutya. Kaya paulit-ulit ka niyang binibigyan ng problema. Kung ganun, hindi swerte yung dala nito, kundi malas. Hindi ka rin siguro sa tao. Pero kadalasan sa taong pinag-anting na alam kung paano bugis ng aswang. Hindi naman ganyan. Ano kung dapat mo gawin, Ninang? Alam mo bang minsan sa gulo, kung hindi mo kayang tumapan, iwas ka. Bakit hindi ka
Siya, pinagilay mo. Pinakaasin dyan. Ginawa ko nga yun. Mama, patali. Tinago ko ang mutya. Meron ka din pala siya Nahihigit eh. lang nun si Lolo at ang Wala bayo rin ko. tubig sa inyo At eh. walang aswang ang nangyayari. Sabi, ang daming laman Hindi eh. na naghanap ang At utang mo mo. Ayan, kasi busy ako kung ano pinapagawa mo sa akin. Bago yung kay Tom. tama nga ang ilang pati. Isang kami. Dalawang buwan na ako siya ni Cristal. Nagdesisyon akong iharap siya sa altar. Nakasuporta naman ang mga kapatid ko maliban sa isa. Yung nakabangayan ko. Kahit kinausap ko siya, Ay, kunin ko. kinausap rin siya ni nanay at iba naming kapatid. Ayaw niya talaga. Kaya kinasalanan niya sa mayor na ako wala Ah, sa si buhay Biglet! niya. Naiintindihan ko naman. Umabot Ang pa nga ganda naman. naman Hindi pa rin talaga kami magkasundo. Ganda naman yun. Yung asawa mo nasa labas. Wala pa nakuha pa kay Tom. Ganda naman yun. Ma-upload. Bukod! Pagalitan mo nga. Mama, Matabayan pala siya, no? Hindi siya halatang buntis. Maganda yan. Ay, naku. Teka nga, lalabas ako. Sino ang dito? Mula sa bodega at ayun na. Ngayon, hindi pwede. Iiyak yan sa'yo. Inaya niya raw na gumala si Cristal para raw may exercise at hindi mahirap ang mga anak. Wala, dali nga sa inahin niya. Inintindi ko naman kasi may tiwala ako kay Nina. Tingnan mo muna. Pero sumamit ang alas 3 ng hapon. Pinuntahan ako ni Nanay sa grocery at sinabing dinala niya raw sa ospital si Cristal. At si Nina ang nagbabantay. Oo, ano Eh, bakit? Ano po ba nangyari? Inadulas daw. Dinala agad ng ninang mo sa ospital. Ay, yan na nga ba yung sinasabi ko na maglumabas kasi maulan eh. Teka na eh, papaalam lang ako sa amo ko. Pagdating sa ospital, nakahinga ako ng maluwag nang sabihin ng doktor na ligtas naman ang bata. Hindi na ako nakapasok sa trabaho. Inuna ko muna ang pamilya ko. Pero nang nasa bahay na kami, nagsimulang magsilabang siya ni Cristal. Plano ko noon na ibalik siya sa ospital. Pero si nanay, hinawakan niya ang kamay ko at nilagay sa palad ko ang mga mutya Mami, na tinapon. Pasko rin sa bahay namin. As in, Pasko na talaga. Sa'yo lagi ito. Kahit Halloween na Halloween. Kasi nung pinunta ko, natigil. Tingin natin. Alam mo na tayo, walang problema. Ngayon, may problema ka na ulit. Nanaginip Kaya, ako dun sa bakit ano yun? Practice? at sinabi niya sa akin na wala sa'yo ang mutya. Tinuro niya sa akin kung saan mo ito tinago. Siyempre sila. Hindi ko rin kilala. Tinilin lang tayo na aso. Sila Ma'am Dasilio. Si Aswang na eh. Hindi ko alam anak. Basta ikaw, Chongke. gamitin mo ang mutya kay Cristal. Ano mo nagkano? Ano nagkano? Hinawakan ko na ang mutya na yun. At habang Hindi nag-aantay ko kayo pa rin ba? alam kung paano gamitin ito. Hindi ko naturuan. Basta pansin ko lang sa mutya na nabitin ako ng trahedya. Pero lagi rin ako nakakaligtas. Eh, may buhanan sa ano ah. Ang masakit lang, Sa Ilaya, sa school. Ba't kayo nakuha? sila ang nasisingil. Yung mga nabahaan. Ko sa tiyan ni Cristal ang mutya at Pati kinausap sila, ang Jen, anak si ko sa Buddy. loob nito. Ewan ko what kay Grace. Hindi nagtagalay ko ginakon siya. Kaya ang ginawa ko, Tumawa ka sa Ano akin naman yun? kanina eh. Hindi mo ginawag kami ko ng nabahaan. panali ang isa at itinali sa bewang niya. Ang Para daming ang mutya ay binibigay. laging nandoon. May bigas, may grocery. Isang araw naman ay nagkaya ang lahat na mag-inuman daw. Ilang Sa pamilya kayo alagaan daw? naman, pero yung pwesto at trip na naman daw ni Ninang. Tumangki na ako kahit Sa anong bagay, pilit eh. nila. Lang naman. Kasi may asawang naghihintay sa akin sa bahay. Oo. Bati ba ako Ginagawa ko sa Hindi pumasok si Anel. Walang nakakaalam kung bakit. Kinagabihan naman. Makakanuha Wala na ng nangyari ang lager. pisikalang enkwentro namin sa aswang. Nandiyan na naman sila dyan. Si Kurt naman ng bahay eh. Ayan, tsaka katabi mo ko. Tol, Jan! Jan, buksan mo yung pinto! Crystal, tama
Tama ba yung narinig ko? Si Arnel ba yun? Ano ginagawa niya dito? Tapos may aswang pa sa labas. Oo, umiinit pa yung mutya. Oo. Ang laki! Malulong yung aso. Eh, teka. Bubuksan mo nga lang yan. Delikado kasi sa labas eh. Ang laki! Ang laki! Basta ako sa kwarto. Si nanay. Ang laki lang. Ay, wait, gagawin ko na lang siyang kitchen. Ay, itatago ko na lang siya. Pero dumiretso ko sa Or bawasan ko. binuksan ito. Pagbukas ko, may inaabot siya sa akin na bag. Yun yata yung mga napalista. Ano to? Eh, inutusan ako pumunta dito eh. Tapos gusto ko rin pumunta tol. Eh, teka nga, pumasok ka nga. Hindi ko alam. Delikado siya sa labas. Mainit yung matya ko. May asong dito eh. Ako yata yan, tol. Gusto ko talaga mangalat ng tao. Tapos sobrang bango ng nasa loob ng bahay niyo. Alam ko kung ano yun. Kaya ito, bago pa ako mawala ng kontrol sa sarili ko, gamitin mo to sa akin. Ano pinagsasabi mo? Sa palagay ko, tol, nayanggaw yata ako. Nayanggaw? Eh, sandali. Ang laki, Mao. Baka naman di ka sa kuya. Sobrang gusto ko kumain na sariwang karne at uminom ng dugo. Nagsasalita siya na parang wala siya sa sarili. Wala ba mga hangin makalabas? Ito yung bahay dyan. Yung pagsasalita niya ay parang sinisikap Nagpupit niya lang na ako ng mabasabi lahat ng yun. Tapos nagtatanong pa kami nun sa kanya para sa Magbabawas ako, Mama. Biglang kumulukot Pause ang ko, mukha niya, ah. pumuntahan bigla sa akin. Nakasigaw si nanay noon nang matupa ako at sinakyan ako ni Arnel. Nakuha ako, tol. Nagugutom ako. Arnel, ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Yung braso ko! Nay! Nandiyan ka Hindi niyo na sa... mababago yung Diyos ko! state Nabubulay natin niya lang kasi ako sa nakabili bibi na niya! ako ng Saan pagkakalo. magaling, Nay? Tulungan niyo ako! Dating na nga yung isang regalo. Bakit? Sasali sila kayo dyan? Diyos ko si John! Bakit? Sasali sila kayo dyan? Kailan Kristal! Sasali sila kayo dyan dyan? Di tama Ay, ba't sinabi mo hindi na papaguhin? Hindi ko masagot siya kung paano mo kaya nandun pa siya. Sino na lang nakabunot kay Buddy? Sino yung nabunot ni Buddy? At si Kristal. Ano na lang yun. Hindi, sasali yun. Sa akin, para Ba't tulungan naman ako siya makatayo. sasali? Pero pinapasok ko siya sa kwarto. Pumasok ko sa kwarto. Naamoy niya yung bata. Baka ikaw atakihin niya dyan. Ano ba nangyayari sa'yo, tol? Diyos ko po! Inayagaw ka ba? Saan ba kayo kumain? Sa talakahan niya. Baka yung buto na regado ng nilunod ko. Yun yung ikaw. Nangyayari sa akin yun sa babae noon. Puntang bagay naman ang paglayan, tol. Sa lolo ko yan. Alam ko panlaban yan sa aswang. Gamitin mo sa akin. Sige na. Buwisit. Sino ba yung nangyayagaw sa'yo? Hindi ko alam pero may hinala na ako, tol. Sabi kasi na isa namin kasama. Parang nakita niya raw si Ninang na nilawayan niyo sa usawan ng talaba. Tapos nilagay niya sa akin. Sa kanya sinabi sa akin nung nakakain na ako. Tol, kalungan mo ko. Baka hindi ko na makontrol yung sarili ko. Napipigilan yata ng mutya ang pagkaswak niya dyan. Bumabalik kasi siya sa pagiging tao. Kung nagiging aswak man siya ay saglit lang. Pero si Ninang, imposible yan. Paano siya nag-iasok kung ganun? Hindi ko rin alam. Palay pa natin. Hindi umiinit yung mutya ko sa kanya. Ay ngayon ba? Natawa si Arnel. Tingnan mo nga kung umiinit. Nakawakan ko ang mutya na kasama ng susi ng motor ko. Nakakuntas kasi ang mga ito sa akin. Napansin ko ang hindi ito mainit. Maya-maya pa, umiinit tapos nawawala din. Ibig sabihin, umiinit lang ang mutya kapag nag-anyong asok siya. At kapag hindi naman, hindi rin. Maya-maya ay umiinit na naman ito. Kaya mabilis akong kumilos para ikapos si Arnel sa haligi. Mabuti na lang mabilis akong makakuha ng lubid. Lalo na't alam ko ang lagayan nito. Tinulungan lang ako ni nanay. At kung kailang malapit na namin maimbita ng pagkakagapos sa kanya, saka naman siya inatake ulit ng pag-aaswang. Saksing-saksing
Napapansin ako noon kung paano naging mabangis ang mukha niya. Tapos tuloy-tuloy ang pagtulo ng malapot niyang laway noon. Bilis na eh! Ito kailangan mo! Ang sakit na sugat ko! John! John, may pumasok! Diyos ko po, ano yan? Halima! Crystal! Isa lang yung pinto! Ayan na siya! Siya na yata yan, tol! Ang sabi ko sa'yo, Arnel, tuloy mong buntis. Bakit hindi ka nakikinig? Nilalabanan mo ang utos ko. Siyempre, hindi mo siya magagamit, lalo na lumalaban din siya. Magkaibigan kami. At ang tunay na magkaibigan, hindi nagkakasakitan. Sandali! Sino ka ba? Hanggang maglalagay ka pa? Tatapos ka na? Gusto mo bang malaman? Maganda ka ba? Ako lang naman ang pumatay sa unang babaeng minahal mo dahil niloloko ka. Ako lang naman ang tumupok sa ikalawa mo dahil ikaw ang target ko. Kaya nga siya may cellphone, hindi ba? Kaso hindi tumalag sa'yo yung siya na ginawa ko. Dahil sagot niya, buti na lang makasunod ang bayo mo kaya sa kanya nagtagumpay ang plano mo. Walang yakang aswang ka! Napiyudaman ako ng dahil sa'yo! Sino ka? Tol, yung buntong bagay, tol. Gamitin mo. Teka, bakit kami buntong bagay, Arnel? Kahit kinokontrol mo ko, pilit ko pa rin ginagamit yung utang mo. Buntong bagay at putya lang ang paraan para matalo ka. Sige, tol, gamitin mo. Talunin mo siya. Dahil kung hindi ka mananalo dyan. Sasaktan niya yung makina mo. Napapansin ng aswang na kukunin ko ang buntong bagi. Kumilo siya para harangan ako. Pero si Crystal agad ang nagbukas ng pintuan at siya ang Mayas, alam ko na kung paano dapat sinasama mo siya sa pag-ikot, no? Pagkatapos niyang ihagis yun, at nasalo ko, agad siyang bumalik sa kwarto. Inatake ng aswang ang pintuan kaya agad ko siyang inampas ng buntong bagi. Sobrang higpit noon ang hawak sa kanya at nakikiusap na bigyan ako ng lakas. Hala! Pag naman ang galaw ko, Yo! lahat ng Merry atake ng Christmas, aswang, yo! naiwasan ko noon. At malaki ang Ba't ganun, mama? Nakatali na to pero nag-alis siya. parang iyon na naging dahilan ng pagbalik ng aswang sa normal na anyo. Ninyo, buddy. Ikaw ba? Ate! Ikaw ba yan? Sinabi ko na nga ba siya talaga yun? Napakalakas mo dyan. Bakit ba talaga, Arnel? Ay, sa asin ka lang pala tiniglong? At ate, bakit mo ito ginagawa? Dahil kailangan kong gawin. Nagugutom ako, Melba. Wisit naman ako. Paano ka nagkaya ganyan, Ninang? Inaatake mo kami? Inaanak mo ako, ah. Siya natin. Bakit maliyap ka? At yung pagin ako, pinagtataan mo pang saktan. Pinagkala mo pa na asawa yung kapatid ko. Sinira mo yung relasyon namin magkadugo. Ano ba yan? Bakit kami? Dahil nasa iyo, kutya at kalaban ko yan. Kasi tulong mo. Pinilit kami tayo mo. At kung hindi mo yan hawak, kung hindi ikaw ang tagapagmana niyan, hindi naman pamili mo ang buhay ko. Maghahanap ako ng ibang pagkain. Pagkain? Sinasabi mo bang ang nilibing natin sila? Hindi siya yun? Malamang, dahil kinuha na siya ng buwaya ko sa ilalim ng tulay para sa akin. May buwaya pa sa ilalim ng tulay. Walang niya ka! Tama na! Tama na dyan! Bakit hindi ako makapagpakita na niyo? Dahil hindi ko hinahayaan! Ang ulit-ulit ko siyang sinaktan noon. Wala siyang laban sa akin kapag ganyong tao siya. Merry Dalawa pa kasi nanay kaya pinagtutuan namin siya. Sa galit ko noon, sinaktan ko siya sa leeg gamit ang braso ko. At walang ano-anong pinasok sa bunganga niyang mutya. Naghihiyaw siya sa sakit at binuhusan pa siya ni nanay noon ng tubig nang pamamahin ko siya. Nalunok niya ang mutya at sa sobrang pagpalag niya, naitupan niya ako. Nakalabas siya ng pintuan at nakatakbo palayo. Hindi ko na siya hinahabol at si Arnel naman ay hinayaan naming nakagapos lang siya Ngayon noon. ako sa kwarto kaya. Pinagpuyakan ko talaga siya ng Tapos na sa tubig.
Ha? May pag-asa ka pa, Arnel. Tubig sa Kasi ang yan Pero hindi nun malinis yun, madumi yun, tsaka walang sarap yun. albularyo ang tutulong sa'yo. Salamat po, Jam. Ay, ang tubig nila ate, masarap eh. Sa akin. Nakaganto pa talaga si Jam. Ang hirap kasi pigilan na sarili ko eh. Tol, pasensya na. Mura lang naman bigay sa kanila eh. Wala talaga ng ipit ko. Ulit yung balat mo. Hindi ah. Ayos lang yun. Ang importante, sinabi mo kagad kaysa pagbigyan yung gutom mo. Eh, siguro nga siya. Magbebenta kayo. Alam nang yan, supplier nila. Ang akala nila, baliw lang eh. Pagsapit ng oras ng alas 9 noon, nabalitaan naming patay na si Ninang. Siguro dahil sa putya na nasa katawan niya. Tingnan mo, te. Nung, Anak niya, tingnan mo, nung nabiyahe ang asawa mo, nakakaluto ka ng gusto mong ulam. Dati eh, kawawa ulam mo lagi eh. kinuha ko at sinabing ipapatingin ko sa albularyo. Kasi may albularyo sa bahay. Pero ang totoo, pinabawi ko na ang putya. At pagpaka ng aswang na ibinigay ko sa albularyo. Hindi kasi kaya ni ate asawa niya. Ang sabi ng albularyo noon, Dapat kumuha ka ng asawa tulad ng asawa ko, kaya-kaya kong kontrolin. aswang na may alagang buwaya at may kakayahang Royal second eh. naiiwari ni Arnel ang Dapat ikaw ang kontrol sa lalaki mo. Bye guys, don't forget to subscribe.